Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Sara Duterte na mamayagpag sa lahat. Tayo sila ni Tulfo sa sa presidential. Trust rating at approval rating siya pinakamataas. Yung personal Tapos yung pinamumunuan niya. Yung pinamumunuan niyang DepEd number 1 din sa trust rating. Bakit kaya? Ano ang ginagawa ninyo sa mga Duterte? No? Panay-paninira nyo. Alam nyo yung kapo pro-China nyo. Actually, hindi nyo po sinisiraan yung mga Duterte. Pinopromote nyo po yung China. Alam niyo ba yung ginagawa nyo? Kala nyo ba nasisiraan nyo yung Duterte pag sinabi nyo silang nag-iisip na tuloy yung mga tao kung pro-China tong mga Duterte. Ano ba di ba? Dati ang daming Pilipinong anti-China. May mga kakaunti kayong trabaho ngayon. Ito mula sa presidente hanggang dyan sa pinaka mababang mga tambilawan vloggers. Mula sa pinakamalalaking tambilawan vloggers hanggang sa mga hindi ko alam kung ano yung tawag sa iba, ensaymada ba? Iba ba yung ensaymada? Sila rin yun. Isa po yung yung atake ninyo. Pag meron kayong project o merong mga nangako o pangarap, mas maganda pangarap. Pag may pangarap tong administrasyon na to, banat agad sa Duterte. Katulad po ngayon, ito po pinakamatindi. Pinakamalaki na drug hole, pinakamalaking huli. Hindi po ba dapat nagbubunyi lang ang lahat? Kasi ang laki ng pagkakahuli. Mula po sa presidente hanggang kalateyatan, hanggang dyan sa lahat ng vlogger sila Coach Bukbuk. Ano po ang sinabi? Ano po sinabi ng presidente? No? Pwede naman na mag war on drugs nang walang namamatay. Yun po talaga kagad. Yung walang namamatay. Tapos punta dito sa saan galing naman kayo yun. Punta ka dito kala Alteyatan. Ganon din yung nila sa Twitter, ganon din yung mga pangmatalino. Pangmatatalino raw sila Atake ng mga matatalino, ganon din. Na pwede kang conduct ng drug campaign nang walang namamatay. Nagsalita rin po si Laila de Lima. Pwede naman palang walang namamatay. Talagang yung dati daw administrasyon ay mga kriminal lang. Yun yung sinabi ni de Lima. Yan pinakamagandang halimbawa. Tapos babanatan na ng napakatatalinong mga tambilawan vloggers. Pangungunahan ng coach nila. Dinaig na ni Duterte, ni PBBM ang drug war ni Duterte. Ganun na kagad ang pronouncement, no? Hindi ko naman pinanonood, pamagat lang Alam mo na kagad Sabi ko, paano hindi nyo mapopromote si Duterte sa ginagawa ninyo? Di ba? Instead na kayo mag-anuhan lang, congratulations sa ating kapulisan sa pagkakahuli na to, tuloy-tuloy ang ating sinasagawang war on drugs. Bakit kinakailangan banatan ninyo si Pangulong Duterte? Ngayon, kung binabanatan nyo si Pangulong Duterte, ano po tendency ng mga maka-Duterte? Pumalag. Di ba? Papalag. Kaya, naghanap ngayon, matatalino yung mga maka-Duterte. Sisiraan nyo si Duterte Nakahuli lang kayo, sisira. Pwede naman kasing hindi napansinin yung mga yan. Kaya nang gigigil yung mga Duterte. No? Meron lang kayong konting achievement, banat agad sa dating administrasyon. O kaya kayo nahanapan ng butas. Meron ba namang nahuli na isa?
Nasabi na natin, hindi ko na uulitin. Pero eto po, magtapatan tayo. Ilan po bang drug lord ang nahuli nyo na? Ilan pong drug lord ang napatay nyo na? Ilan pong senador ang napakulong nyo? Ilang milyon po ang sumuko, ilang milyon pong adik ang nabigyan nyo ng programa katulad ng programa na ginawa ni Pangulong Duterte. Milyon po ang natukhang. No? Alam nyo, mali po yung meaning nyo ng tukhang. Ang tukhang po, di ba? Katok at kung ano man yung isa. Kakatokin ka at pipilitin ka magbago. Ilang milyon po yung nag-participate na addict sa tukhang. At bakit po alam ng mga otoridad kung sino po tokhang yun? Bakit po alam ng mga otoridad kung sino yung totokhangin, kung sino yung kakatokin? Kasi comprehensive. Ang war on drugs po kasama ang barangay. Lahat po ng barangay captain, ito po yung sinasabi ko eh. Wala pong barangay captain ang hindi alam kung sino mga adik doon sa lugar nila. Kaya, milyon po ang natukhang. Hindi po napatay. Kaya mali din po yung sinasabi nyo na patay lang ng patay. Adik ka, papatayin ka na. Hindi po. Milyon po yung natukhang. Tinatok, pinakiusapan na magbago. Sa barangay, pinakiusapan sila. Naroon sila sa mga covered court. Napakalawak po. O sasabihin nyo, panalo na si Pangulong Marcos. Yan po, nakahuli. May epekto po ba yan sa ilan po yung naaralan yung mga adik na magbagong buhay? Yun po yung sukatan gaano kalawak yung napagbago ng ginawang war on drugs. Ilang pong drug lords yung napatay, nahuli. Hanggang ngayon, may mga nahuli pa, nakakulong pa. Kaya, tuwing magsasalita kayo ng paninira sa Duterte, nagre-resist yung tao. Bakit? Ano ba ngayon ng sitwasyon? Yung sitwasyon po nun, kaya po relatively, hindi ko naman sinabing tagumpay na tagumpay. Ang sitwasyon po nun, nagkaroon po talaga ng katahimikan sa komunidad. Ngayon po ba, nagkaroon po ba ng katahimikan sa komunidad ngayon? Ano po yung sinasabi ng pangkaraniwang tao? Balik na ang droga sa mga komunidad? Yun po ba ang tagumpay sa inyo? In the first place, tignan nyo nga po. Yan nga po ang palatandaan, nakakahuli ng ganyang kalaki. Sa checkpoint lang. Ibig sabihin, kung totoo yan, na hindi yan planted, eto kung totoo ganyan na po kagarapal ngayon yung bentahan. Hindi na kinakailangan ng kasi lantad na. Pwede mo nang ilantad, ibiyahe mo lang. Makakarating ka na sa paroroonan mo. Tignan yung pronouncement. Ano yung laging sinasabi? Ito ay hindi dito galing sa atin. Tinutukoy pa natin na kung saan nagmula. Bakit po nila sinasabi yun? Kasi yan yung na-stop ni Pangulong Duterte. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ay panahon po ni Pinoy, dito po niluluto yung mga shabu. Dito po mismo sa Pilipinas. Nawala po yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pahirapan po. Walang 6 years, walang naging bagong adik. Kung meron, onti-onti lang. Kaya napakaswerte talaga nito. Itutuloy mo na lang sana. Okay. Punta po tayo. Ayan po halimbawa ng konting achievement, babanatan nyo na kagad si Duterte. Kaya yung mga tao, kahit ayaw man nila, hindi man sila maka-Duterte, hindi man sila maka-Marcos, makukumpara nila. Diba? Kasi po yung sinasabi na unaligned, yung hindi pa nila iniisip kung sino suportahan nila. Ang dali pong ikumpara ng mga Duterte at Marcos ng nakahuli lang kayo, di ba? Gusto niyo nang tablahin si Duterte. Tignan po ninyo ngayon si nakakatuwa po, may video po ngayon si Bautista. Ano po pinagmamalaki ni Bautista ngayon? Transportation Secretary, DOTR Secretary.
Alam niyo pinagmamalaki ni Bautista? Meron na tayong plastic card na lisensya. Tuwan-tuwa, lahat ng TV station. Balita po yan, lahat. Napaka-importante pong balita. Tignan nyo, hindi nila binalita yung maisog. Wala silang pinadalang reporter. Pero ang dami pong reporter, kompleto po, ABS-CBN, GMA7, para i-cover po yung pagpapakita ni Bautista na meron na tayong plastic sa lisensya. Yun po ang achievement ng gobyernong ito sa DOTR. Alam niyo po ba mga situgade kung ano po yung mga pinakikita sa atin ng media noon, ng mga kahit inauguration ng airport. Tapos Ito po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.